sinabi niya doon sa ano, yung tanong ko nung karang linggo na ang Diyos, kaya nagbigay ng utusan kay Moises, na pinutupad ni Moises. Bakit? Doon sa bahagi ng isang pumutos ay sabi niya, huwag kapatay. Pero bakit ang Diyos mismo ang nagutos na patay mo lahat sa matira? Ang sabi ni paliwanag ni Brother Elison, ang Diyos ay makapangyarihan at siya ay ang may gawa ng lahat ng bagay at siyang may authority. At ang pulis kapag nakapatay ba, sabi niya, ano ba, nagkasala? Sabi niya, hindi. Kapag sila ay may authority sila, nasa posisyon sila eh. Kaya, ang Diyos daw, ganun daw, pinapakita ng Diyos na kailangan sa batas na ibinigay niya, huwag kang lumabag. Ganun din daw sa sistema ng gobyerno. Mayroon tayong mga kapulitan na kung saan mayroon silang authority na magdala ng baril. At kung sila man ay, ang isang mamamayan kung lumabag sa batas, ay mayroon silang karapatan na magparusa. Man dun sa laban ng kuwan, pwede siyang baril. Kaya ang Diyos, ganun, nasa authority siya, na pagkamat siya ang nagbigay ng kautusan, pero siya rin pwede niya rin yung magawin. Yung kautusan na yun na kapagkat kayo sa authority nga. Saka yung naparang ko kay Soriano na sabi ron, maraming mga pastor, mga ministro na nagsabi na ang Diyos ay isa lamang, sabi niya. Pero may binasa siya sa mga awit, ang Diyos ay tumatayo sa mga kapitanan ng mga Diyos. Sabi niya, mga Diyos, marami. Sabihin na ng ministro na, yan ba, itunay ng mga Diyos. Sabi ni Soriano naman, wala akong pakialam. Kung yan, itunay ng mga Diyos. Baka sinabi, maraming mga Diyos. Oo, sabi niya. Kaya nahilig ko yung magsalita na tunay. Sabi niya. Ay, si Kristo ba? Sabi niya, tunay ba na tao? Sabi niya. Ganito, kung maka-encounter kayo, sabi niya, ganito, yan yung tanong niyo. Si Kristo ba tunay na tao? Pag sumagot ng tunay, tudas siya. Sabi niya. Pag sumagot naman siya na hindi, tudas siya. Pero hindi niya pinaliwanag kasi nagpugilan siya ng dati. Yun. Sa akin po yung report ko yung tinanong ko po kanina nung magkato kami sa Makati. Tinanong ko po doon, ang pangalan mo po ay Dr. Luis. Tinanong ko po sa kanya tungkol sa sensitive. Pagkakaintindi niya po doon. Yung sinabi daw po doon, yung sensitive daw, ang daw nasa loob ay nakatawa natin. Tapos sinabi pa daw doon, yung daw nasa loob daw ng katawan natin. Tapos, sinabi pa daw niya, ibig sabihin na salita sa natin, salita niya na yung ibig sabihin na yung open your daw, tapos sinabi pa daw yun, yung daw, nakakagala daw sa atin, siya maikot-ikot po siya daw, hindi pa daw tayo, wala niya daw job, kasi nag-office na daw tayo. Nandun kami ko pa naman sa salit ng katawan natin, hindi mo daw sa makagala kasi pinakatuloy daw tayo ng sopan nila. Sabi naman doon yung hindi na daw tayo ni Pagpunga. Yung bawat kung ginalog daw tayo ni Satangas na, yung pinagbawalan daw siya na, bawal na naman sa alak at sigarilyo. Dinayan daw tayo doon, pinansin daw niya ng mga tao ang makakatulong at mga ito sa kanila na magkaroon daw tayo ng kaibigan at kasiyahan sa buhay. Parang tinutulong daw tayo. Kanina pa yung nagsipuhan sa mga tiyong sinabi sa atin dahil doon.
yung kailangan daw po tayo yung dalawang panganganak tapos isang pagkamatay. Yung dalawang panganganak po, isang pagkamatay. Yung unang panganganak natin ay yung sex birth ng literal. Tapos yung pangalawa naman panganganak natin ay yung born again yung sa Kristiyano, spiritual. So, may pagkamatay naman po tayo, isang beses na po tayo mamamatay. Kasi po, yung laman na po natin mamamatay, hindi yung espiritu. Yung isang pagpanganganak lang po, tapos po yung dalawang pagkamatay, mali po yun kasi po, kung isang beses tayo po mapapanganak, sex birth lang, tapos po namatay na tayo sa naman, namatay pa tayo sa espiritu. Diretso po tayo sa kiyano, lang po. Brother Lori, may nakita, tapos pinaiwan namin si Brother Lori kung anong gagawin ko mag-pray kami si Brother Lori. Yung isa kami na five, tapos po, pinag-pray namin si Brother Johnny. At yung sinayo ko, hindi lang kay ate sa babae, hindi lang sa kanya. Yung babata, hindi rin sa mga kapatid niya. Tapos, para pag nakalimutan ni ate, may papaalala. Lang po, yung lang po, ay sa Diyos po yun. Nililipat po ito sa ibang tao. Katulad po ni Paul. Ni Paul, pinahiran din po siya ng langit. Tapos po, iba po ba may battle tayo sa inisip natin, may masama at may mabuti. Nakikita po yan sa Galatians 5:16 to 17. Kailangan nalaman natin yung yung nararapat. Dapat gawin natin yung hindi nakakasama sa atin. Kailangan din po natin maiwasan yung mga masamang gawain. Katulad po ng yung fornication na rin po kasi yung nag-iisip ka ng masama sa tao. Tapos po yung yung sinabi doon, ang purpose daw ng anointing ay yung ginagawin natin daw sa mabuti. Tapos yung leprosy daw, lahat tayo leprosy, merong leprosy. Hindi, it doesn't mean na sakit na leprosy talaga sa physical kasi ang leprosy, di ba sakit? Lahat, ang sakit kasi ay kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan, di ba? Tapos po sa yung priest, yung mga priest, magpanalangin siya. Kaya kailangan din tayo magpanalangin din tayo kasi para hindi rin tayo magusto or malabanan natin yung mga kaaway natin. Kasi ang kaaway natin yung natin dito sa air, di ba? Like yung galit, yung gano'n. Nakakaalis tayo kasi na tayo gawa ng kasalanan. Tapos dun sa naman, dapat tayo mga Kristiyano, kulay tayo sa kapayapaan sa libutan. Kailangan maging mabuti tayo, tapos magmanifest natin yung Galatians 5 kayo yung mga ng Espiritu. Yun lang po. Pati ka daw po yung buong Pinoy sa buong mundo. Sa akin po, hindi ko lang po yung kasi wala po ako napakinggan pa. Nilalakas po ako yung sa akin po yung Sabado po, nung nasa trabaho po ako, yung pagkaturo ko po ng driving, nung trabaho ko, parang wala akong kikitain. Tapos may isang tao lang na pumasok, isang estudyante lang po. Bali yun lang po yung tinuruan ko. Ngayon po, habang nagtuturo po ako sa kanya, natatahimik po ako, hindi na po ako nakakapag-focus sa pagtuturo sa kanya. Tapos marami po pumapasok sa isip ko na yung mga ginagawa ko dito sa church, yung mga gawain. Tapos hindi ko po alam bakit biglang pumasok sa isip ko na mag-share sa kanya tapos sabihin yung mga ginagawa dito.
hanggang sa nung makakumpisi ko siya na pumunta siya sa brother dito, sa bahay nila, ko. Nung pumayag na din ako siya doon, kasi una, tinanong niya sa akin bakit daw ako napunta dito. So sabi ko sa kanya, parang isang tao lang din yung ginamit ng Diyos para mapunta ako dito. Parang sige, Brother Francisco, parang siya po yung ginamit na para mapunta ko ako dito, makasama ko nila ako sa mga gawain. Tapos sabi nga po sa akin, Brother dito, parang ako na rin daw po yung ginamit ng Diyos na parang kasangkapan para i-check yung mga natutunan ko dun sa tao na tapos nung napakumbisi ko siya, hanggang sa pumunta po siya kay Brother dito, na-share din po siya ni Brother dito, tapos nung pagkatapos na po ng pag-share, binigyan mo na lang po siya ng booklet, tinuro po namin yung pabasa sa atin. Tapos, tinanong po namin, tapos sabihin na rin po siya na magsagawa po ng gawain sa kanila. Yan na po. Sabi ni Pastor Alco kanina, sabi niya, yung sa sa Old Testament. Sabi nung una yung letters anointing. Sabi niya nga doon, mga ketong daw yun. Tayo daw, mga ketongin daw tayo. Kasi, tapos sabi niya, yung ketong daw, kapag na-ano sila ng Spirit ng Diyos, mawawala yung gagaling yung ketong nila. Tayo daw, mga ketongin daw tayo. Kasi, hindi rin sulit niya yung ketong sa mga kasalanan natin. Tignan nyo ngayon relo ko anong oras na. Mga kasalanan tayo. Pakitingin nyo relo ko anong oras na. Kaya yun, kapag daw tayo, na-anik daw tayo sa Spirit ng Diyos. 7 na? Ay, naku. Huli na. Oo, tama. Pagbigyan muna natin yung mga kawawa. Magandang gawin po sa inyo para sa ating Panginoon. Bali yung report ko po yung preaching ko kanina ni Tatay. Ang sabi doon, yung anointing nga po, bali yun na i-heavenly quality. It is impartation of flexibility. Sabi rin dito na maraming gumagawa ng trabaho ng Diyos, pero maraming gumagawa ng trabaho ng Diyos, pero hindi nakikita yung anointing sa Kanya. Tapos, yung sa Old Testament, itinipon sa langit yun na yung mga dating yung mga alagad ng Diyos, katulad ng Moises, sa Old Testament, lahat yun, tumanggap yun ng anointing. Katulad din Jesus Christ na tumanggap yun ng anointing. Tapos, yun may tatlong klase po ng anointing, never anointing, basic anointing, saka pili anointing. Bali may mga verses na sir po yung bawat alagad na nagkaroon ng pangit ng Panginoon. So, sabi rin dito na lahat tayo ay ketongin kasi nga lahat tayo, ibig sabihin kasi ng ketong may kasalanan. Bali kaya sinabi lahat tayo may ketong kasi lahat naman tayo ay may kasalanan. Alam ko lang kumain. Yung ni Brother Glory kanina sa Facebook, yung Doctrine of Apostle. Sabi niya kanina yung sabi niya na yun. Sa Roman Catholic Church, sabi yung Dark Ages of Christianity, yung false teaching ng Sumatic Baptism, Prayer of the Dead, Nicolaitanism, Christian Spirit, Worship. At sa naman, sa church ng kay Martin Luther. Pumasok yung Sanctification, faith, tapos yung Protestant Church. Kaya sa kay John Calvin, nandun yung eternal security. Tapos yung correct way of water baptism yung sabi doon. Tapos yung sa si John Wesley naman, yung sanctification ng holiness. Ayun.